Nung wala pang cellphone, wala pang internet at tanging ilaw lang ng poste ang nagsisilbing gabay sa dilim, gabi-gabi ay naglalaro si Sandy kasama ang mga pinsan niya sa kalsadang malapit sa bahay nila. Tahimik ang paligid, madilim ang kalye. At sa dulo ng daan, nandoon ang isang matandang kahoy, matayog, baluktot at tila laging nagmamasid. Sabi ng matatanda, matagal na raw yung kahoy na yan. Mas matanda pa sa karamihan ng nakatira sa lugar. Isang gabi, habang nagtatakbuhan sila, napalingon si Sandy. Napahinto siya. Nanigas sa may gitna ng kahoy. May tao, matangkad, payat. Nakapatong sa sanga, parang hindi tawang galaw. Nakatingin sa kanya. Matagal diretso, parang galit. Ang mas nakakatakot, sobrang taas ng parte ng punong kinatayuan nito. Imposibleng akyatin ng kahit sinong normal na tao ng ganoon kabilis. Napalunok si Sandy. May tao sa puno, sabi niya, nanginginig habang takbo sa mga pinsan. Pagbalik nila, wala. Walang tao, walang bakas, tahimik ang paligid. Kinabukasan, umaga, tinawag siya ng mama niya habang nag-aalmusal. Sandy, may namatay tayong kamag-anak. Pinsan nila, sa probinsya. Bumangga raw sa isang puno habang nagmomotor. Patay agad, pinakita ng mama niya ang picture. Nanigas si Sandy. Yun ang lalaking nakita niya sa kahapon. Yun ang taong nasa puno. Paano siya naroon? At bakit nakatingin sa kanya? Hanggang ngayon, tuwing dadaan si Sandy sa kalsadang iyon, hindi na siya tumitingala sa puno. Dahil baka may mata pa rin na nakatingin sa kanya mula sa itaas.